Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Hi, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ella. 23 years old at taga Marikina. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At dahil ako ang pinakamatanda, matik na ako madalasang naiiwan sa bahay para mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Lalo na nung nawala si mama. 2 ang sumunod sa akin, parehong lalaki, na walang ibang alam gawin kundi ang mangulit at maglaro sa labas. Si papa naman, halos ibuhos na ang oras sa trabaho simula nung naging biyudo siya. Yung bahay namin, hindi malaki, hindi rin maliit. Sapat lang para sa aming 4. Magkasama sa isang kwarto yung 2 kong kapatid na lalaki. Yung isa 17 at yung isa 20. May solong kwarto din ako. At si papa naman, dun pa rin sa kwarto nila ni mama. Paminsan-minsan, naiiwan ako mag-isa sa bahay. At kahit sanay naman na ako, medyo may feeling pa rin na hindi ako at ease. Pero hindi naman yung bahay ang nagpapatakot sa akin nung una, kundi yung mga koleksyon ni mama na iniwan niya sa kwarto nila ni papa. 5 manika. 5 naglalakihang manika na gawa sa porcelain. Actually, hindi ko na matandaan kung ilang taon na ang mga to sa amin. Basta ang alam ko, simula nung nagkaisip ako, andito na sila. Sabi ni mama nung buhay pa siya, mamahalin daw ang mga to dahil galing Europe. Kaya ingat na ingat siya nun na huwag madapuan ng alikabok. Ang nakakatakot kasi sa kanila, life-size sila. Ibig sabihin, kasing laki sila ng totoong bata. Kaya kapag nakaupo sila sa silya, akala mo talaga may totoong tao na nakaupo. Puting-puti yung mga mukha nila. Tapos, ang lalaki ng mga mata nila. Yung mata na parang sumusunod sa bawat galaw mo. Ganun yung design. Lahat sila nakasuot ng mga parang gown na kupas na ang kulay. Tapos may sombrero pa. Nung teenager pa lang ako, iba na talaga ang takot ko sa mga manikang yun. Okay naman ako sa ibang laruan eh. Nung bata ako, mahilig ako sa Barbie. Pero pagdating talaga dun sa 5 porcelain dolls ni mama, iba. Feeling ko kasi parang may something. Sa totoo lang, kaya ako nagka-phobia sa kanila dahil nung bata ko, madalas akong kwentuhan ni mama tungkol sa kanila bago matulog. Sabi niya, wag ko daw silang aawayin o pagtatawanan kasi gumagalaw daw ang mga to mag-isa kapag gabi na. Sabi pa ni mama, nililibot daw ng mga manika yung buong bahay para bantayan kami. Doon nagsimula yung mga bangungot ko. Gabi-gabi kong napapaniginipan na isa-isa silang bumababa sa hagdan. Maririnig mo yung footsteps nila. Tapos tatayo sila sa gilid ng kama ko habang nakatitig sa akin. Siguro nga dahil lang sa kwento ni mama, kaya tumatak sa isip ko yun. Eh syempre kapag bata ka, malawak ang imagination mo kaya kung ano-anong napapaniginipan at naiisip mo nun. Walang kamali-mali si mama na nakapagtanim siya ng takot sa akin sa porcelain dolls niya. Nung bata-bata pa ako, may mga times talaga na nakikita ko silang nakapwesto sa mga lugar na alam kong hindi naman dun iniwan. Gaya ng sa ilalim ng hagdan o sa likod ng pinto ng kusina. Minsan kapag nagigising ako sa madaling araw para uminom ng tubig, nagugulat na lang ako kasi may parang nakaupo sa may sala. Paglapit ko, isa pala sa mga manika yun ni mama. Siyempre, nung lumaki na ako, sinubukan kong maging rational. Inisip ko na lang na baka si mama lang ang naglilipat sa kanila para maglinis o mag-iba ng ayos ng bahay. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na malikot lang ang imagination ko talaga. Hanggang sa nagbago ang lahat
Nung pumanaw si Mama, naging malungkot ang bahay. Dahil wala na si Mama para mag-alaga sa mga manika, ibinalik silang lahat sa kwarto ni na Papa. Nakahanay sa isang malaking lumang aparador na may salamin. At akala ko, doon na magtatapos ang takot ko. Nagsimula ako na naman kasing makita yung manika kung saan-saan sa bahay. At ang nakakapagtaka pa, sa 5 porcelain dolls na yun, isa lang ang laging nawawala sa pwesto. Yun yung manikang pinangalanan ni Mama na Hazel. Siya lang kasi ang may kulay hazel na mga mata na mas lalong nagmumukhang totoong mata ng tao kapag natatamaan ng liwanag. Sobrang nababother talaga ako kapag nakikita ko si Hazel sa labas ng kwarto. Isang beses, nakita ko siyang nakaupo sa silya sa dining table. Kinabukasan, nandun naman siya sa may kusina, nakasandal sa pader at nakatingin sa lababo. Dahil sa takot at inis ko na din, pinagbibintangan ko yung 2 kapatid ko. Alam nilang takot na takot ako sa mga manikang yun simula pa nung bata kami. Alam ko rin na malakas mang trip yung 2. Ilang beses ko na silang nasigawan, napagsabihan, na wag na nilang gagalawin ng mga manika ni na Papa, lalo na si Hazel. Kasi hindi na nakakatuwa. Pero tuwing tatanungin ko sila, todo tanggi naman sila. Isang araw, maaga akong nagising nung umagang yon. Pababa pa lang ako ng kama. Hindi ko pa nga masyadong maidilat yung mga mata ko, nang biglang may matapakan akong matigas na bagay sa sahig. Doon mismo sa gilid ng higaan ko. Pagtingin ko, nagulat ako dahil si Hazel ang natapakan ko. Yung manika. Nakahiga siya doon, nakatingala sa akin. Lumaktaw ang tibok ng puso ko sa sobrang gulat. Naramdaman ko yung lamig ng porselana sa talampakan ko. Sa sobrang halo-halong emosyon, takot, gulat, at galit, binitbit ko si Hazel sa braso niya. Dinala ko siya pabalik sa kwarto ni na Papa. Pagkabukas ko ng pinto, sa sobrang inis ko, hinagis ko siya ng malakas sa gitna ng kama. Sigurado ko, nakita kong bumagsak siya ng sakto sa gitna ng kutsyon. Tumalikod ako at sinarado yung pinto. Pero pagkalabas ko pa lang, habang nakahawak pa yung kamay ko sa doorknob, nakarinig ako ng kalabog mula sa loob. Napatigil ako. Kinabahan ng konti. At dahan-dahan kong binuksan ng kaunti yung pinto para sumilip. Nakita ko yung manikang si Hazel, nasa sahig. Nakadapa malapit sa paanan ng kama. Sinubukan ko pa rin maging logical. Inisip ko na baka dumulas lang siya sa bedsheet o tumalbog pababa. Pero imposible yun dahil alam kong sakto ang hagis ko sa pinakagitna ng kama. Kaya sinarado ko na lang ulit yung pinto at bumaba na lang para mag-almusal. At sinusubukan kong deadmahin na lang yung nangyari. Kinausap ko si Papa isang gabi habang naghahapunan kami. Sinabi ko na baka pwedeng itago o ipamigay na lang ang mga manika ni Mama kasi natatakot talaga ako. Pero si Papa, ngumiti lang ng pabiro at sinabing wag daw. Baka magalit si Mama at magparamdam sa amin. Alam kong nagbibiro lang siya para pagaanin ang loob ko. Pero sa akin, hindi yun nakakatawa. Hindi niya alam ang totoong nararanasan ko kapag wala siya sa bahay. Kaya hinayaan ko na lang. Isang hapon, nasa loob ako ng kwarto ko. Nagtitiklop ng mga bagong labang damit. Okay naman ang lahat nung una. Nagsa-sound trip din ako that time. Nang matapos ko na yung unang batch, napansin kong marami pa palang laundry na nakasampay sa likod bahay. Lumabas ako saglit para kunin yung mga natitirang sampay bago magdilim. Saglit lang ako sa labas. Siguro hindi aabot ng 5 minuto. Bitbit ko na yung mga tuyong damit, bumalik ako sa taas, at pumasok ulit sa kwarto ko. Pero pagkabukas ko pa lang ng pinto, nakita ko dun sa ibabaw ng kama ko, sa mismong gitna ng unan ko, nakaupo ang manikang si Hazel. Nakaupo siya ng tuwid. Yung 2 kamay niya, maayos na nakapatong sa damit niya. At nakatingin siya sa pinto.
Kaya yung gulat ko talagang dumaloy sa buong katawan ko kaya muntik na akong mapamura. Sa sandaling yun, ang takot ko napalitan ng galit. Punong-puno na ako. Inisip ko na sumobra na yung mga kapatid ko, na talagang pumasok pa sila sa kwarto ko para lang takutin ako habang busy ako. Dumiretso ako sa pasilyo kung nasan yung kwarto nila. Pagalit kong binuksan yung pinto. Pero pagbukas ko, walang tao. Mabilis akong bumaba ng hagdan habang nagsisisigaw sa galit. Tinatawag ko ang mga pangalan nila. Hinanap ko sila sa sala, sa kusina, at sa bakuran namin para tapusin na tong kalokohang to. Pero habang tumatagal ang pagsigaw ko, napansin kong walang sumasagot. Walang ibang tao. Tahimik ang bahay. At ako lang ang nag-iingay. Ang ginawa ko, tinawagan ko si Papa. Sumagot naman siya agad. Pagalit kong tinanong kung nasa ng mga kapatid ko. Sinabi ni Papa na nasa Pure Gold siya pero pauwi na rin daw. At kasabay niyang lumabas ang dalawa kong kapatid para pumunta sa bahay ng mga kalaro nila sa kabilang barangay. Idiniin pa ni Papa na walang naiwan sa bahay kundi ako lang. Nung marinig ko yun, nanghina ang mga tuhod ko. Mag-isa lang pala ako sa bahay. Walang ibang pwedeng maglipat dun sa manika. Nagpaalam na ako kay Papa. Nilakasan ko ang loob kong bumalik sa taas para tingnan kung nandun pa rin yung manika. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng kwarto ko. Pagkabukas ko ng pinto, wala na dun ang manika sa ibabaw ng kama ko. Doon na talaga ako natakot ng malala. Sinubukan kong sumilip sa kwarto ni na Papa na nasa katabing pinto lang. At tiningnan ng aparador kung saan nakahanay ang mga porcelain dolls. 4 na lang ang nandun. Wala si Hazel sa pwesto niya. Hindi ko na kaya ang pakiramdam sa taas. At seryosong bagay na to. Kaya mabilis akong bumaba ng hagdan. Halos madulas-dulas pa ako sa pagmamadali. Naupo ako sa sala, sa may sofa na malapit sa pintuan. Doon ako naghintay na bumalik si na Papa. Habang nakupo ako dun sa sofa, nakarinig ako ng parang naglalakad sa taas. Gumagapang ang tunog mula sa kwarto ni na Papa, papunta sa dulo ng pasilyo kung nasa ng hagdan. Napatayo ako habang sinisilip-silip ang itaas ng hagdanan. Pero yung katawan ko at mga binti ko, nakaamba na papalabas ng pinto. Nakatingala lang ako sa taas. Pagtingin ko sa taas na bahagi ng hagdan, nandun si Hazel, nakatayo. Nakadungaw sa akin. Parang mas lalong nakangiti yung itsura ng manika. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagsisigaw ako sa sobrang takot at tumakbo palabas ng bahay. Tinawagan ko agad si Papa at saktong dumating na rin pala siya at nasa gate na. Narinig niya pala ang mga sigaw ko kaya dali-dali siyang tumakbo papasok. Sinabi ko kung anong nakita ko. At nang pumasok siya ng bahay, nakita rin niya ang manika na nakatayo dun sa taas ng hagdan. Isang bagay na alam naming dalawa na hindi pwedeng mangyari kung walang maglalagay nito dun. Nakita ni Papa ang sobrang takot at pag-iyak ko. Kaya dun niya napagtanto na hindi na lang basta biro ang lahat ng kinukwento ko. Nilapitan niya ako at pinakalma habang nakatingin pa din siya sa manikang si Hazel. Pagkatapos nun, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng detalye. Naintindihan na ni Papa na may kakaiba at hindi maipaliwanag na bagay na nangyayari sa mga manikang iniwan ni Mama. Pero sa kabila ng lahat, sinabi pa rin ni Papa na wag naman daw naming itapon o ipamigay sa ibang tao ang mga to dahil sa sentimental value. Ayaw niyang bastusin ang memorya ni Mama. Nagkasundo naman kaming dalawa. Basta ang hiling ko lang sa kanya
Huwag nang manatili sa loob ng bahay namin ang 5 manikang yun. Dahil hindi ko na kayang mamuhay kasama sila. Kaya eventually, nag-decide si Papa na ilipat na lang ang mga manika sa ibang lugar kung saan hindi sila makakaabala sa amin. Ang pinakamagandang solusyon na naisip niya ay ang dalhin ng mga to sa mausoleo ni Mama. Nagpagawa si Papa sa kumpare niyang marunong gumawa ng cabinet at pinakabit to sa mausoleo ni Mama. Kaya nung sumunod na linggo, inimpake namin silang lahat ng maayos sa isang kahon at dinala sa sementeryo. Ang 5 porcelain dolls nakalagay sa isang glass cabinet na selyado nasa gilid ng puntod niya. Sabi ni Papa, dun daw mas bagay ang mga manika dahil kasama na nila ang totoong nagmamay-ari sa kanila. Hanggang ngayon, kapag binibisita namin si Mama, nakikita ko pa rin silang 5 na nakatitig sa labas ng cabinet, lalo na si Hazel. Pero kahit papano, panatag na ang loob ko ngayon dahil alam kong wala na sila sa bahay namin. Ako si Lisa. Hindi ko totoong pangalan. Empleyado sa isang factory dito sa Valenzuela. Sanay ako sa kayod maralita. Yung gigising ng maaga, sasakay ng jeep, at uuwing pagod para lang may pambayad sa upa at kuryente. Ulila na kami sa magulang kaya kaming 2 na lang ng bunsong kapatid kong tawagin na lang nating Roldan. 21 years old pa lang nun. Kami na lang ang nagtutulungan. Para sa akin, si Roldan ang sandalan ko kapag gipit. Siya yung kapatid na mag-aasikaso sa mga gawaing bahay kapag alam niyang gabi na ako makakauwi. At laging nagtatanong kung may pamasahe pa ako. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Roldan. Hanggang 2nd year high school lang ang naabot niya. Habang nagkakaedad si Roldan, napansin kong madalas na siyang umaalis ng gabi at bumabalik ng madaling araw. Nung una, naniniwala ako sa dahilan niyang may part-time na racket siya. Sabi niya bilang rider o taga-deliver. Sa edad niyang 21, akala ko nagsusumikap lang siyang tumulong sa akin. Palagi kasi siyang may dalang pera. Libo-libo kung mag-abot para sa grocery at pambili ng bigas. Laking pasalamat ko pa nun. Hindi ko alam na ang perang pinapakain niya sa akin galing sa hindi magandang paraan. Napakagaling niyang magpanggap. Siya kasi yung typical na kapatid na responsable naman. Palatawa, pa-cellphone lang, at nakikipagbiruan. Pero paggabi, lumalabas ang totoong pagkatao niya. Matagal na palang hold-upper si Roldan. Kasama yung 3 niyang barkada na taga-kalapit na looban. Mga tambay na ayaw magtrabaho pero gustong magkapera. Nag-iikot sila sa mga madidilim na lugar. Mga nakamotorsiklo. Ang ginagawa nila, biglang manghaharang ng mga naglalakad mag-isa, mananakot gamit ang kutsilyo o kaya barel, saka mabilis na tatakas. Naging hanap buhay na nila to. Sanay na sila. Walang takot at walang konting konsensya sa mga biktima nilang umiiyak at nagmamakaawa. Para sa kanila, madaling paraan to para mabuhay ng marangya nang hindi nagpapakahirap. Hanggang sa dumating ang isang gabi, natuluyan ng nabulok ang kaluluwa niya. Ang susunod kong isasalaysay ay base sa balita sa TV at sa mismong kwento sa akin ni Roldan. Huwebes ng gabi nun, bandang 9:00, nag-aabang ang grupo ni na Roldan sa isang madilim
at madalang daanan ng tao malapit sa isang public school. Doon nila nakita ang estudyante. Natawagin na lang nating Kenneth. 17 years old na grade 11 student. Pauwi na galing sa paggawa ng school project. Isang simpleng bata lang din si Kenneth. May mga pangarap at pagod na pagod galing sa bahay ng kaklase niya. Hinarang siya ng 2 motor ni Roldan. Sinigawan nila at tinutukan ng baril ang bata para makuha ang bag at cellphone. Pero si Kenneth, sa halip na sumunod agad, nataranta at biglang nanlaban. Sinubukan nitong bawiin ang bag na naglalaman ng mga gamit niya sa eskwela at project. Sa gitna ng agawan at takot na may makarinig ng komosyon, nawalan ng kontrol si Roldan. Siya ang may hawak ng baril nung gabing yon. Walang awa niyang binaril ang 17 anyos na bata. Isang malapitang putok, diretso sa dibdib ng estudyante. Bumagsak si Kenneth sa kalsada. Naliligo sa sarili niyang dugo, habang humihingi ng saklolo sa natitirang hininga niya. Sa kabila ng kalagayan ng bata, nagawa pa ni Roldan na kapkapan ng dugo ang katawan nito. Ang nakuha lang nila, isang luma at basag na Android phone at wallet na naglalaman ng 120 pesos. Baon ng bata para sa ilang araw. 120 pesos, kapalit ng buhay ng isang estudyante. Mabilis silang humarurot palayo at iniwan ng estudyanteng si Kenneth na naghihingalo sa gilid ng kalsada. Kinabukasan, naging laman ng balita ang pagpatay sa estudyante. Dahil sa mga kuha ng CCTV sa main road at impormasyong nakalap sa ilang mga residente, mabilis na natunton ng mga pulis ang 3 kasamahan ni Roldan sa loob ng ilang araw. Nahuli sila at kinasuhan, pero si Roldan, na siyang bumaril at pumatay, nagawang makatakas. Nagtago siya sa isang maliit na boarding house sa isang liblib na barangay sa Bulacan. Doon tumutuloy ang isa sa kaibigan ni Roldan na noong mga panahon na yon, nasa Pasay at walang alam sa kinasasangkutan ni Roldan. Pinatuloy niya to sa pag-aakalang may simpleng problema lang ang kanyang kaibigan at kailangan lang magpalipas ng ilang araw. Sa kwartong yon, nagsimula ang totoong impyerno para sa kapatid ko. Akala raw niya, pulis lang ang dapat niyang katakutan. Pero nagkamali siya. Ang pinakamatinding kaaway na humarap sa kanya ay ang kaluluwa ng biktimang pinatay niya ng walang kaawa-awa. At para sa akin, nararapat lang na sapitin niya ang bawat segundong paghihirap na dinanas niya rito. At ito, ang mga ikinuwento sa akin ni Roldan. Sa unang gabi ng pagtatago niya, habang nakahiga siya sa foam na nasa sahig, narinig niya ang mahinang tunog ng sapatos na naglalakad sa labas ng pinto. Nung una, inakala niyang yung kaibigan niya na biglang umuwi. Kaya sumilip siya sa bintana, pero walang tao sa labas. Habang nakasilip si Roldan sa bintana, narinig niya ulit ang tunog ng sapatos. Pero sa loob na ng kwarto nang gagaling yung tunog. Hindi niya to pinansin at humiga ulit sa foam. Pumikit si Roldan. Pero sadyang magulo ang isipan niya kaya hirap siyang makatulog. Nang dumilat siya ulit, nakita niya ang unang aparisyon. Sa sulok ng kwarto, nakita niya ang nakatayong figura ng batang lalaki na naka-uniforme. Punong-puno ng tuyong dugo ang dibdib. At nakatitig sa kanya. Tumagal daw ng ilang minuto ang pagpapakita ng estudyante sa kanya.
Nakatayo lang doon at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Si Roldan naman ay napaupo sa hinihigaan niya. Pero hindi daw siya makakilos para tumayo at lumabas. Hanggang sa unti-unting nawala ang bata sa sulok ng bahay. Sumapit ang umaga na hindi mapakali si Roldan. Balisa at hindi makapaniwalang nakita niya ang multo ng batang napatay niya. Sa pangalawang araw, mas lalo daw lumala ang mga pangyayari. Hindi na lang sa gabi nagpaparamdam ang multo. Kahit tanghaling tapat, habang nakaupo si Roldan sa gilid ng pader, nakakarinig siya ng pag-iyak sa loob ng kwarto. Sa sikip ng espasyo ng kwarto, halos hindi niya alam kung saan siya pupwesto at wala siyang ideya kung saan nanggagaling ang tunog. Wala siyang ginawa maghapon kundi ang titigan ng bawat sulok ng kwartong tinutuluyan niya. Nakakaamoy din daw siya ng parang malansa. Malakas ang amoy na parang dugo na naging dahilan para hindi na daw siya makakain. Dahil sa bawat subo niya ng pagkain, naglalasang kalawang daw at dugo. Sa ikatlo at ikaapat na araw, parang doon na tuluyang nasira ang isip ni Roldan. Literal na wala pa daw siyang tulog. Dahil kapag sinusubukan niyang pumikit o umidlip, may kung anong di nakikitang puwersa daw na humahampas sa ulo niya. Lumubog na yung mga mata niya at nangingitim na. Hindi pa rin siya nakakalabas ulit. At yung kaibigan niya na may-ari ng kwartong tinutuluyan niya, hindi pa rin daw bumabalik. Tinatawagan daw niya pero hindi na rin siya sinasagot. Nung ikalimang araw na, wala na sa katinuan si Roldan. Dahil may bumubulong na daw ng pangalan niya. Galing daw sa pader. Nakakakita din daw siya ng mga dugo sa sahig. Sumusulpot daw bigla yung estudyante at hinihila yung mga paa niya. Sinubukan daw niyang suntukin yung estudyante. Pero ang totoo, yung pader ang nasusuntok niya. Kaya nabasag din ang mga buto niya sa kamay. Hindi din daw siya makalabas dahil kinandado ng multo ang bahay. Hindi daw niya mabuksan ang pinto. Doon na niya ako tinawagan. Isang hapon, tumunog ang cellphone ko. Nung makita kong si Roldan, sinagot ko agad. Matinding iyak ang binungad sa akin ng kapatid ko. Halos wala akong maintindihan sa ibang mga sinasabi niya dahil ang lakas ng iyak niya. Humihingi siya ng tawad at ikinuwento ang lahat-lahat sa akin. Ang pang-hold up, ang pagbaril niya sa estudyante, at ang multo na 5 araw na siyang hindi pinapatulog at pinapakain. Sinabi niya na nasa harapan niya raw ang estudyante. Nung mismong sandaling kausap niya ako, nakatitig sa kanya. Tinanong ko kung nasan siya at pupuntahan ko siya. Mabilis akong kumilos nung araw na yon. At humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin at pumunta kami sa istasyon ng pulis para ibigay ang lokasyon niya. Sinabi ko sa kanila ang pinagtataguan ng kapatid ko at sinabi kong susuko na siya. Habang nasa biyahe kami, kasama ang mga otoridad, hindi ako mapakali. Magkakahalong awa, lungkot, at galit ang namumutawi sa akin. Nang makarating kami sa boarding house, nagmadali kaming umakyat sa second floor kung nasaan ang kwartong tinutuluyan ni Roldan. Ako ang tumayo sa harap ng pinto para katukin si Roldan sa loob. Nagpanggap akong walang kasamang mga pulis at sinabi kong pagbuksan niya ako ng pinto. Nagtataka ako dahil alam kong kapag narinig na niya ang boses ko, alam kong matutuwa yon dahil nandun na ako. Isa pa sa iniisip ko, baka nakutuban niyang may kasama akong mga pulis
kaya hindi siya sumasagot sa tawag at katok ko. Hindi na nakatiis ang mga pulis at sila na ang sumigaw kay Roldan sa loob at nag-utos na sumuko siya. Pero wala pa ring sumasagot. Sinipa na nila ng malakas ang pinto at wala pa rin senyales ng tao sa loob ng kwarto. Hanggang sa pangatlong malakas na sipa, nabuksan na to. Pagkabukas ng pinto, sa gitna ng kwarto, nakahandusay si Roldan sa sahig. Naliligo sa sarili niyang dugo. Hawak pa rin ng kanyang kanang kamay ang baril. Nagbaril siya sa sarili. Diretso sa kanyang sentido. Tinapos na niya ang buhay niya bago pa man kami makarating. Namatay siyang dilat. May bakas ng matinding takot at parang na-deform ang mukha niya. Nakuha sa kwarto ang bag ng estudyanteng si Kenneth at ang sirang cellphone nito. Inilibing namin si Roldan ng tahimik. Wala ding maraming nakiramay dahil sa galit ng mga tao sa ginawa niya. Ang buong pamilya namin ang nagdala ng kahihiyan na iniwan niya. Ang kwentong to ay paalala na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na paniningil. Maaaring matakasan mo pansamantala ang batas ng tao, pero hindi mo matatakasan ang multo ng mga kasalanan mo. At ito mismo ang hihila sa iyo papuntang impyerno. Ito ay kwento ni Maricar, 24 years old, single, at nagtatrabaho sa isang corporate company. Mahigit 1 taon na siyang solong nakatira sa unit sa 9th floor ng isang condominium sa San Juan. One time, off niya sa trabaho. Nakaupo lang si Maricar sa sala habang kumakain ng favorite niyang siomai. Ginagawa ang the usual niyang palipas oras. Scroll sa mga social media accounts niya, browse sa TikTok, hanggang sa inopen niya yung Instagram account niya. May more than 5,000 followers siya. Dala na rin ng madalas niyang pagpo-post ng mga travel photos, daily life, at maganda rin kasi si Maricar. Kaya hindi na bago sa kanya ang makareceive ng maraming messages mula sa mga followers na mostly total strangers. Isa-isa niyang tiningnan ang mga nasa message requests. Karamihan ng mga nandun, lalaking nagpapakilala at nangangamusta, na madalas, hindi naman niya pinapansin talaga. Pero merong isang particular na profile ang nakatawag ng atensyon niya. Ang profile picture ng account ay ang mismong logo ng company na pinapasukan ni Maricar. Ang pangalan ng user, Gabriel. Dahil sa curiosity, at dahil ilang beses na rin tong nagpapadala ng hello sa chat, kaya nag-decide si Maricar na sumagot. "Nagtatrabaho ka ba sa company na yan? Kaya yan ang profile picture mo?" Tanong ni Maricar. Sumagot agad ang user ng account na Gabriel. "Hindi." Dahil sa tipid na sagot, at hindi naman pala pareho ng kumpanya, nawalan agad ng interes si Maricar, at hindi na siya nag-reply. Pero hindi tumigil si Gabriel. Naging sunod-sunod na naman ang chat nito. "Kumain ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Bakit hindi ka na sumasagot?" Inignore lang to ni Maricar habang binabasa ang mga notification sa screen. In-stalk niya ang profile ng lalaki. 0 followers, 0 posts, at si Maricar lang ang nag-iisang account na fina-follow nito. Halatang halata na dami account lang to. Nang mag-chat ulit ang lalaki at nagtanong kung ano ang plano niya sa buong araw, sumagot na si Maricar at nag-reply, "Hindi na kita i-entertain. Halata namang dami account lang tong gamit mo." Sumagot agad si Gabriel, "Bakit ba mahalaga kung totoo o hindi ang account?
Ang gusto ko lang naman ay makausap ka. Kailangan mo ba munang makita ang mukha ko para magka-interes ka? Sa inis ni Maricar, hindi na niya to sinagot at tuluyan ng blinak ang account. Bandang tanghali, habang naghahanda si Maricar ng lunch, may nag-notify sa phone niya. Notification sa Instagram. Pagbukas niya, si Gabriel na naman, nasa message requests. Nagtaka siya dahil blinak na niya ang account na to. Nang i-check niya ang blocked users, nandun pa rin ang unang account. Sa kanya na-realize na gumawa ng panibagong account ang lalaki. Gamit pa rin ang pangalang Gabriel at same ng profile picture. Ang message ng lalaki, "Bakit mo ako binlock? Gusto lang naman kitang makausap." Dahil nairita si Maricar, nireplyan niya ang lalaki at sinabing, "Kung gusto mo ng maayos na conversation, mag-send ka ng picture mo ngayon para makita ko kung sino ang kausap ko." Ilang segundo ang lumipas, nag-send ng picture ang lalaki. Nang i-click ni Maricar ang picture, biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi mukha ng lalaki ang nandun. Ang sinend nitong picture ay ang mismong building ng kanyang kondominium. Ang anggulo ng kuha ay mula sa tapat na kalsada, nakatingala patungo sa mga matataas na palapag. Napatakbo si Maricar sa bintana ng unit niya. Pasimple niyang hinawi ang kurtina at sumilip sa ibaba. Hinanap niya ang mga tao na may hawak na cellphone sa tapat ng kalsada. Pero ang nakikita lang niya ay ang mga normal na mga pedestrians at mga sasakyang nagdaraan. Walang nakastambay doon na pwede niyang paghinalaan. Nag-reply si Maricar. Nagpanggap siyang walang alam. "Bakit mo ako sinisenda ng picture ng building na yan?" Ang sagot ni Gabriel, "Diyan ka nakatira." Kinabahan si Maricar, kaya mabilis siyang nagsinungaling. "Hindi taga Muntinlupa ako." Isang laugh emoji lang ang sinagot ni Gabriel at blinak ulit ni Maricar ang account. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at panlalamig. Nag-message siya sa group chat ng mga ka-office mate niya. "Guys, may nagbibiro ba sa inyo sa akin ngayon? May nagpa-prank ba?" Pero lahat ng kasama niya tumanggi at sinabing wala silang alam sa nangyayari. Lumipas ang maghapon ni Maricar nang may konting pangamba. Hindi niya na lang to binigdil at talagang inisip na lang niya na may nagpaparang sa kanya na kakilala niya. Sinamantala na rin ni Maricar ang day off niya, kaya bandang 7:00 ng gabi, nung araw ding yon, lumabas si Maricar para mag-grocery. Pero pagbalik niya sa kondominium, sa mismong moment na pumasok ang sasakyan niya sa parking lot, tumunog na naman ang cellphone niya. Isang bagong message request sa Instagram. Isang bagong account na naman galing kay Gabriel. "Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay." Dito ay tuluyan ng binalot ng takot si Maricar. Mabilis niyang blinak ang account nang hindi na sumasagot. Hindi siya agad nakababa ng sasakyan. Tiningnan niya ang buong paligid ng parking lot. Pinagmasdan ng bawat sasakyan at sulok nito. Nang makakita ng pagkakataon, binusinahan niya ang security guard na nagbabantay malapit doon. "Kuya, pwede po bang patulong magbuhat nitong mga pinamili ko hanggang sa elevator?" Pakiusap ni Maricar habang pilit na pinapakalma ang sarili niya. Tinanong din niya ang guard kung may nakita itong kahina-hinalang lalaki na umaali-aligid sa parking area. Pero sinabi ng guard na wala naman siyang napapansin. Nang makabalik niya siya sa unit niya, inabala ni Maricar ang sarili niya sa pag-aayos ng mga pinamili sa kusina. At ayaw niyang madistract sa natatanggap niyang message na yon. Pero biglang tumunog ulit
ang notification sa cellphone niya. Message request ito ulit ng nagpapakilalang Gabriel. Napagod ka ba sa pagbuhat ng mga pinamili mo? Ang bango mo naman. Amoy na amoy ko pa rin ang pabango mo kahit ilang minuto na ang lumipas nung dumaan ka. Kasunod nito, nag-send si Gabriel ng isa pang litrato. Isang litrato ng pintuan ng mismong unit ni Maricar. Kuha mula sa koridor ng 9th floor. Napamura si Maricar. Patakbo siyang pumunta sa pinto para i-double lock to. Sumilip siya sa peephole para tingnan ang labas. Blanko ang mahabang koridor. Maliwanag at walang katao-tao. Nag-reply si Maricar. Sinusubukan pa rin tumanggi. Ano tong sinend mo? Bakit ka nag-send ng pinto? Saang pinto yan? Isang laugh emoji na naman ang reply ng lalaki. Diyan ka nakatira. Huwag ka na magsinungaling. Ha? Huwag ka nang magsinungaling. Gusto ko lang naman makipag-usap. Sumagot si Maricar. Hindi nga ako dyan nakatira. Tigilan mo na nga ako. Galit at takot na sagot ni Maricar. Nag-reply ang lalaki. Alam kong dyan ka nakatira. Kaya huwag ka nang magsinungaling. Hindi na nakapagpigil si Maricar. Tumawag agad siya sa front desk ng condominium para i-report ang insidente. Ilang minuto lang ay umakyat ang dalawang security guard sa kanyang unit. Ipinakita ni Maricar ang mga chat at ang litrato ng kanyang pintuan. Dahil seryoso ang banta sa seguridad niya, nag-initiate ang mga guard na i-review ang CCTV footage ng buong 9th floor nung maghapong din yun. Habang naghihintay, hindi na mapakali si Maricar. Ang bawat simpleng tunog o kalaskus sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Pagkatapos ng 30 minuto, bumalik ang mga guard para magbigay ng report. Ma'am Maricar, tiningnan po namin ang CCTV ng 9th floor buong maghapon. Sabi ng security. Wala pong lalaki na lumapit o tumayo sa harap ng pinto ninyo para kumuha ng litrato. Ang mga nakita lang po namin na dumadaan yung mga tenants din na pabalik-balik sa unit nila. Wala naman pong kahinahinala. Sumagot si Maricar. Paano pong wala? Kakasend lang po niyan ngayon lang. Ang reply ng isang security. Baka po dati pang litrato yan. Baka mga nakaraang araw pa at ngayon lang po sinend sa inyo para takutin kayo. Paliwanag ng security. Tumanggap po ba kayo ng bisita nitong mga nakaraan? Baka po kasi may nanloloko sa inyo na kaibigan nyo. Baka po kasi pinaprank kayo. Dagdag pa ng security. Bandang huli, pinayuhan na lamang muna si Maricar. Ipagpapatuloy po namin ang pagre-review sa mga CCTV. Babalitaan po namin kayo agad. Sa ngayon po, siguraduhin po ninyong nakadouble lock lagi ang pinto ninyo at sasabihan din po namin ng guard at front desk para ma-check maigi ang mga pumapasok po dito. Mag-aalas 11 na ng gabi. Kahit sobrang exhausted si Maricar sa mga nangyari buong araw at dahil sa pagod, pinilit niyang maghanda para sa pagtulog dahil may pasok pa siya kinaumagahan. Sinigurado niyang nakadouble lock ang main door, nakalock din ang sliding door sa balcony, at sa kauna-unahang pagkakataon, nilock na din niya ang pinto ng mismong kwarto niya. Pinatay na ni Maricar ang lampshade sa gilid ng higaan niya at nahiga. Unti-unti na siyang dinadalaw ng antok nang biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng Instagram notification. Mula na naman kay Gabriel ang mensahe. Mukhang masarap ang dinner mo kanina. Ang bango kasi ng niluluto mo. Napabangon si Maricar. Mabilis niyang binuksan ang lampshade sa tabi ng kama habang lumalakas ang tibok ng puso niya. Naupo siya sa gilid ng kama, paulit-ulit na binabasa ang mensahe. Sa loob-loob ni Maricar, paano nalaman ng estranghero na to na nagluto siya? Isang exhaust fan ang nakakabit sa kusina niya at ang disenyo ng bawat unit sa condominium ay selyado.
para hindi lumabas ang amoy o ingay sa mga katabing unit. Imposibleng maamoy ito ng sino man sa labas o sa kabilang unit. Nanginginig ang mga daliri ni Maricar na nag-type para replyan at bantaan ng lalaki. Alam mo, cybercrime lang ang katapat mo. Pwede kang makulong sa harassment na ginagawa mo. Agad na sumagot si Gabriel. Bakit ka naman mahaharas? Sabi mo, hindi ka naman nakatira sa unit na yan. Hindi pa nakakasagot si Maricar nang makita niyang may kasunod na namang mensahe. Isang attachment. Isang bagong litrato. Nang bumukas ang picture, napaiyak sa matinding takot si Maricar at hindi na niya naigalaw ang buo niyang katawan. Nanigas siya sa kinaroroonan niya. Ang litrato. Ang dalawang paa ni Maricar na nakalawit sa gilid ng kama. Nakinunan mula sa isang madilim na anggulo sa ilalim ng kama. Kasunod nito, ang huling chat ni Gabriel. Ang ganda naman ng mga paa mo, Maricar! Mula sa ilalim ng kanyang kama, narinig ni Maricar ang isang mahinang paggalaw at ang tunog ng isang mahinang pagtawa. Hi Sir Baron, and also sa mga listeners. Call me Chen na lang po from Laguna. Last week pa po ako nag-start makinig sa channel nyo, and na-marathon ko na lahat agad. Anyway, susubukan ko na lang pong paikliin ang story ko. Bata pa lang ako, nakakakita at nakaka-experience na ako ng mga paranormal. Lumala to nung nag-15 anyos na ako. 21 anyos na ako sa ngayon. Lumipat kami ng bahay. At sabi ng mga dating nanirahan at namasukan sa bahay na nilipatan namin, haunted daw ito. Nung una, hindi naniwala ang pamilya ko. Pero napakiramdaman ko na parang may bigat nga sa bahay namin pagpasok ko pa lang. Pagkalipas ng 3 buwan ng paninirahan, doon na nagsimula. Nung una, nagpapakita lang sila sa akin na para bang tinatakot ako pero dahil sanay na ako, hindi ko na sila pinapansin. Ngunit isang gabi, habang nanonood ako sa YouTube, may narinig ako sa labas ng kwarto ko. At dahil nakadikit ang kama ko sa pader, kahit nakasuot ako ng headphones, tila may naririnig akong kumakatok. Akala ko nung una sa pinanonood ko lang yon. Nung tinanggal ko yung headphones, may narinig talaga akong kumakatok sa pader. Malakas. 3 beses. Natigilan ako at tumayo. Para sana sumilip sa bintana na nasa paanan ko lang. Pagsilip ko, nakita ko sila. Oo sila. 2 sila. Nakatayo sila sa pader ng tapat ng kama ko. At kumakatok ng salitan. Nagulat ako at sinabi kong, "Sino yan? Paano kayo nakapasok sa bakuran namin?" Pagsambit ko ng mga salitang yun, bigla silang napatigil at tumingin sa akin. Ganun na lang ang gulat ko nang makita kong nakangiti sila na abot tenga. Kumatok ulit sila at sabay baling ng tingin sa akin. Napaatras ako at sinarado yung bintana. At dali-daling pumunta sa kusina para uminom ng tubig at magbanyo para umihi. Nagulat ako kasi dun sa may siwang sa may pinto sa baba, nakita ko na may tumigil na mga paa. Nakita ko yung anino niya dahil sa ilaw sa kusina. Nainis ako ng bahagya dahil nagsalita na ako ng, "May tao, sandali lang." Pero kumakatok pa rin yung nasa labas.
Mahina lang pero tuloy-tuloy ito kaya inulit ko. May tao nga, ang kulit naman. Pagsabi ko nun, tumigil yung nasa labas at nagsalita ng, Ate Chen! Ate Chen, bilisan mo! Boses ng bunso kong kapatid na lalaki. Kaya sumagot ako. Tapos na, sandali lang. Tumayo na ako. At bago ko buksan yung pinto, nagsalita ulit ako ng, Ba't kising ka pa? Anong oras na? Susumbong kita kila mami. Pero natigilan ako dahil wala yung kapatid ko sa labas. Naisip ko na lang na baka bumalik na siya sa kwarto niya. Kaya bumalik na rin ako sa kwarto ko. Nagpatuloy lang ako sa panonood sa YouTube. At maya-maya pa, may kumatok sa pinto at sumisit-sit. Chen? 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 Eto ngayon, boses naman ng daddy ko, pero hindi ako sumagot. Mabilis akong tumayo at binuksan yung pinto. Pero wala. Wala na namang tao. Pagkatapos ng pangyayari na yan, doon na mas lumala ang mga pagpaparamdam. Hindi na lang sila basta nagpapakita sa akin, kundi nahahawakan na nila ako ng pisikal at iba pa. Wala na silang oras na pinipili kahit mataas ang sikat ng araw. Pero mas matindi pag gabi na. Doon sila lalong nagwawala. Yun lang, Sir Baron. Thank you at sana mabasa mo tong storya ko. Sa uulitin po. Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Miles. Gusto ko lang i-share tong naging karanasan ko noong 2023. Hindi ako madaling matakot sa mga something paranormal. Pero iba ang nangyari sa akin dito. Taga Baguio kami. At nung taon na yon, kalilipat lang namin sa bagong bahay. Masasabi kong maganda talaga yung year na yon sa pamilya namin. Dahil sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis at pagtatrabaho, nakabili ang papa ko ng sarili naming bahay. OFW si papa sa UAE at lahat ng naipon niya doon, talagang tinabi niya para dito. Second hand na tong bahay, pero maganda pa din siya at maayos. Well-maintained ng dating may-ari. Wood house at vintage ang design. May fireplace pa. Si mama ang nag-ocular ng property na to habang nasa abroad pa si papa. Nung makita ni mama na maganda ang location and maganda ang house, nag-usap silang mag-asawa at nag-decide na bilhin na agad. Ang plano kasi nila, para pag uwi ni papa, may bago at permanenteng bahay na kami. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. 2 na lang kaming natira sa bahay dahil yung panganay at pangalawa naming kapatid nakabukod na. Yung panganay, si kuya, may asawa na at nasa Pampanga. Yung sumunod naman na kuya ko rin, may live-in partner at bumukod na din. Pero dito pa rin sa Baguio, nangungupahan. Kaya ang kasama ko na lang sa bahay, yung bunso namin na babae at syempre si mama. Nung unang lumipat kami, na-excite ako kasi iba yung feeling na may sarili ka ng kwarto. Tapos yung ako na yung magde-decide kung anong style at design ang gagawin ko sa room ko. Nasa 2nd floor yung room ko. Medyo malayo sa hagdan. At may magandang view. Tanaw na tanaw yung mga pine trees sa labas. Tapos meron siyang built-in na cabinet sa gilid ng pader. Kulay white. Malinis tingnan. At talagang floor to ceiling ang style. Dahil medyo katamtaman lang ang height ko, kailangan ko pang sumampa sa silya kapag may ilalagay ako o kukunin sa pinakataas ng cabinet. Sa itaas ko kasi nilagay yung mga makakapal na comforter, mga extra na punda ng unan, at yung ibang mga bags na hindi ko naman madalas na ginagamit. Sa bandang ibaba naman, yung pinakadamitan ko. Doon nakatabi ang mga t-shirt, pantalon at mga jacket ko. Naging maayos ang mga unang buwan namin. Peaceful, parang ang dami din naging blessing sa family namin.
Nakadalaw na din ang mga kuya ko sa bagong bahay. Video call namin si Papa at nag-house tour kami para sa kanya. Walang kahit anong naging problema. Masaya kaming nag-a-adjust sa bagong lifestyle namin. Isang gabi, siguro mga 3 buwan pagkatapos naming makalipat, natatandaan ko na sobrang pagod ako noon galing school, kaya maaga akong nakatulog. Doon na pumasok ang unang weird na panaginip ko. Sa panaginip ko, gising na gising daw ako at nakatayo dito sa gitna ng bagong kwarto ko. Madilim ang kwarto, pero may kaunting liwanag na nanggagaling sa labas. Nakatitig lang daw ako ng matagal dun sa puting built-in cabinet ko. Ang kakaiba, may kausap daw akong babae sa loob ng cabinet. Hindi ko siya nakikita dahil nakasara ang cabinet. Pero naririnig ko ang boses niya na nanggagaling sa mismong loob. Medyo mahina ang boses niya dahil nakatago siguro siya sa likod ng mga nakasabit kong damit kaya ganun. Sumasagot naman daw ako sa kanya na para bang normal na bagay lang. Hanggang sa nagising na ako at di ko matandaan ko ano bang eksaktong pinag-usapan naming dalawa. Natatandaan ko lang na may babae sa loob ng cabinet at nag-uusap kami. Hindi ko na lang muna ginawang big deal yon. Inisip ko na bago pa lang kasi kami sa bahay at baka naninibago lang ako. Para sa akin, random na panaginip lang yon. Pero deep inside, curious ako bakit yun ang naging panaginip ko. Lumipas ang ilang mga linggo na normal. Akala ko talaga tapos na ang kung anumang laro meron ng utak ko. Pero nagkamali ako. Isang gabi, napaniginipan ko na naman ang cabinet. Pero this time, mas matindi at mas personal ang pakiramdam. Hindi na ako nakatayo sa gitna ng kwarto. Sa panaginip ko, mas malapit na ako sa mismong pinto ng cabinet. Kulang na lang dumikit ang mukha ko sa pinto nito dahil nahihirapan akong marinig ang sinasabi ng babae sa loob. Hindi din pamilyar ang boses niya sa akin. Kaya ang ginawa ko daw, hinawakan ko yung hawakan ng cabinet at sinubukan ko tong buksan. Gusto kong makita kung sino ang nasa loob. Pero naramdaman kong may humahatak sa pinto, pabalik mula sa loob. Ayaw daw buksan ng babae ang pinto. Parang naghihilahan kami ng pinto ng cabinet sa sarili kong panaginip. Tapos bigla akong nagising. Mga mag-aalas 5 ng umaga. Sobra talaga akong nagtataka at medyo nakakaramdam na ng inis. At somehow, worried na din. Ano ba talagang ibig sabihin ng panaginip na yon? 2 beses na itong nangyayari at pare-pareho ang tema. Nung nag-umaga na talaga at pagkatapos kong mag-almusal, bumalik ako sa kwarto. Chinek ko ng maigi ang buong cabinet. Inilabas ko yung ilan sa mga damit ko at inarrange ulit to sa loob. Binago ko yung pwesto ng mga pantalon, shorts at mga t-shirt. Inayos ko pa yung mga nakasabit kong pang-alis according to color pa. Ginawa ko yon hindi lang para maglinis. Para na rin magkaroon ng dahilan na mabusisi yung bawat sulok, yung pader at sahig ng cabinet. Kumatok-katok pa ako sa mga gilid nito para tingnan kung may double wall o baka mamaya may secret door pala. Pero wala talaga. Purong kahoy lang to. Matibay naman ang pagkakagawa. Hindi naman to mukhang nakakatakot. Mukha naman siyang modern at hindi yung pang-horror type na cabinet. Kahit second hand ang bahay namin. At dahil hindi naman talaga ako matatakoting tao,
Kinumbinsi ko yung sarili ko na may psychological meaning lang ang panaginip ko. Siguro dahil sa stress or may sumasagi lang sa isip ko bago matulog. Pero siguradong walang multo o kababalaghan. Hanggang sa dumating ang isang madaling araw, nagbago ang lahat ng pagiging kampante ko. Naalimpungatan ako dahil sa sobrang lamig. Yung tumatagos talaga sa kumot. Nagtaka ako dahil malinaw sa memorya ko na bago ako natulog, sinigurado kong nakasara at nakalatch ang lahat ng mga bintana ng kwarto ko dahil sobrang lamig sa gabi. Nanginginig ang buong katawan ko na bumangon para tingnan ng bintana. Nakabukas nga. Kaya sinara ko to. Nung lumingon ako pabalik sa kama, doon ko napansin na ang pinto ng cabinet ko nakabukas. As in yung dalawang mataas na pinto nakabukas na. Hindi muna ako nag-isip ng masama, kaya sinara ko na lang. Bumalik ulit ako sa paghiga at nagtalokbong ng kumot. Sinusubukan kong ibalik yung antok ko. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto, narinig ko ang isang dahan-dahang tunog. Isang mahabang langit-ngit ng kahoy na unti-unting bumubukas. Napadilat ako agad. Tinanggal ko yung kumot sa mukha ko. At nakita kong bumubukas yung pinto ng cabinet. Hindi ko na to inignore. Bumangon ako ng may halong inis at kaba. Lumapit ako ulit sa cabinet at ang ginawa ko, binukasara ko ang mga pinto ng paulit-ulit. Parang tinetesting ko kung sira ba yung magnetic catch o yung bisagra. Kasi baka may problema lang sa pagkakalapat ng pinto kaya tukusang bumubukas. Mukha namang maayos at matigas. Kaya lalo akong nagtaka kung bakit bumukas to. Finally, nakatulog na ako nun after. Doon na pumasok ang pinakamalinaw at pinakaimportanteng part ng kwentong to. Napanaginipan ko na naman ang cabinet. Hindi na malabo ang lahat. Malinaw na sa isip ko ang bawat salita at ang buong detalye ng pinag-uusapan namin ng babaeng nasa loob. Ang pinag-uusapan pala namin ay tungkol sa love life niya. Naririnig ko ang iyak niya. Ikinukwento ng babae na may boyfriend siya at nakiusap siya sa akin ng paulit-ulit na kung pwede raw ba pakisabi sa boyfriend niya na nandun lang siya sa loob ng cabinet, naghihintay at samahan daw siya dun sa loob. Sa panaginip ko, sumagot daw ako sa kanya. Tinanong ko siya kung nasan ba ang boyfriend niya para mapuntahan ko. Ang sagot ng babae mula sa loob, hindi rin daw niya alam kung nasan to at ako na raw ang bahalang maghanap. Nainis ako sa panaginip ko at tinanong ko siya kung paano ko malalaman o mahahanap ang boyfriend niya. Hindi ko naman sila pareho kilala at hindi ko din alam ang mga pangalan nila. Doon nagbago ang tono ng boses ng babae. Sabi niya sa akin, para daw magkaintindihan kaming mabuti at para maipaliwanag niya ang lahat, kumatok daw ako sa pinto ng cabinet para buksan na niya to at magkaharap kami. Sa panaginip kong yun, parang nawalan ako ng kontrol sa sarili kong katawan. Itinaas ko daw ang isang kamay ko at kumatok ako sa pinto ng cabinet. Sabay ng pagkatok na yun, bigla akong nagising. Laking gulat ko nang magising ako na hindi ako nakahiga sa kama. Nakatayo ako sa mismong harap ng cabinet. At yung dalawang pinto nito,
nakabukas ng todo. Patay ang ilaw sa buong kwarto ko, kaya hindi ko makita ng mabuti ang loob ng cabinet. Dahil sa matinding pagkagulat at takot ko, dahil nagising ako nang nakatayo, nagmadali akong pumunta sa gilid ng pinto ng kwarto ko para buksan ang switch ng ilaw. Nang magliwanag na yung kwarto, napasandal ako sa pader habang nakatitig sa nakabukas na cabinet. Iniisip kong mabuti kung bakit ako nakatayo doon. Paano ako nakabangon nang hindi ko namamalayan? At bakit nakabukas na naman ang pinto nito? Kung sinigurado kong sarado to bago ako nahiga ulit. Tiningnan ko yung oras sa cellphone na nasa ibabaw ng side table. Pasado 3:00 na ng madaling araw. At kahit sarado pa rin ang bintana, ramdam ko pa rin yung malamig na simoy ng hangin na umiikot sa loob ng kwarto ko. Dahil deadma pa din ako kung may multo ba, lumapit ako sa cabinet. Hinanda ko na yung sarili ko. Hinawi ko yung mga nakasabit na damit. Tiningnan ko yung bawat sulok, pati yung itaas na part kung saan nandun yung mga comforter. Pero gaya ng dati, wala naman akong nakitang kahit na sino o kahit anong kakaiba sa loob. Walang tao, walang multo. Lumabas muna ako ng kwarto pagkatapos nun. Di na ako natulog ulit. Bumaba muna ako at nagkape. Doon ko talaga pinag-isipan ng malalim kung anong ibig sabihin ng panaginip kong yun. Kung sino ang babaeng nasa loob ng cabinet. Sino ang boyfriend na hinahanap niya. At bakit sa dinami-dami ng lugar, sa loob pa ng cabinet siya napunta. Bakit nagising akong bukas ang bintana, kusang bumubukas ang cabinet. At for the first time, nag-sleepwalk ako. Para sa katulad kong hindi naniniwala sa mga kababalaghan, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng totoong misteryo na parang may gusto talagang ipahiwatig sa akin. Hanggang ngayon habang kinukwento ko to sa inyo, hindi ko pa rin talaga alam ang totoong ibig sabihin ng mga nangyari sa akin. Minsan naiisip ko, kaluluwa kaya yun ang dating nakatira dito sa bahay. Nung tinanong ko naman ng mama ko, kung may namatay ba na dating nakatira dito, sabi naman nung nakausap niyang anak ng may-ari na siyang nagbenta ng bahay, malinis naman daw ang bahay. Meaning, walang kahit anong issue. O baka nga siguro, nagkataon lang talaga ang lahat. At masyado lang sigurong malikot subconsciously ang imagination ko ng mga panahong yon. Again, hindi ako naniniwala sa mga paranormal na kwento. Pero aaminin ko, isa to sa mga karanasan sa buhay ko na hindi ko maipaliwanag.